So mga sign o palatandaan na hulog o dead na sa'yo ang isang lalaki. Yes, mga girls ha, huwag nyo sanang ite-take for granted itong aking mga sasabihin. Hindi kesyo nasabi ko sa inyo mga clue and tips na maaari nyong makita, maramdaman, masabi na talagang dead na sa inyo ang isang lalaki, gagawin nyo itong dahilan para pasunurin, para alipinin ang isang lalaki, at kaya nyo kasing gawin lahat kapag hulog na O pwede kang isang lalaki gawin lahat para sa inyo. Kaya please, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga sign, palatandaan, para masabi mo talaga na may gusto sa'yo, hulog o fall na sa'yo ang isang lalaki. So ito yung mga bagay na ginagawa nila. So number 1. Halos dumadalas na ang pag-contact at pag-reach out sa iyo. Yes, mga kamamay, ito yung unang-unang mapapansin po ninyo pagdating sa isang lalaki. Kapag ang isang lalaki fall na, baliw na sa inyo, talagang mayat-maya ang tawag, mayat-maya ang chat, mayat-maya ang miss call, ang pagme-message sa inyo. Kasi gusto kanya palaging kausap. Gusto kanya palaging nakikita. Kahit telepono lang hawak niya, kasi nga, dead na siya sa iyo. Pero ang advice ko sana, wag sanang dumating sa point na ganun Dapat, love nyo lang yung babae. Pero hindi dapat kayo palaging in love. Kasi pag in love kayo, hindi nyo na nakikita yung mga red flags pagdating sa kanya kasi in love kayo Pero kung mahal nyo siya, nakikita nyo po, visible yung mga red flags. Okay, mas matutulungan niyo yung isang tao kung halimbawa kasi nga love niyo lang sila. Okay, alam niyo yung pagkakaiba, di ba? Love at yung in love. Ang in love, hindi niyo kita ang red flags. Mamahalin niyo yan kahit masyado na yung toxic. Pero kung love niyo lang yung tao, pag may nakita kayong toxic, pwede niyo i-correct. Yun yung payo ko sa mga lalaki. Pero mga kamamaya, mga girls, kung makikita niyo palagi na patuloy ang pagchat, pag-message, may ang pag-update, gusto ko niyang makausap palagi, isang sign yan na talagang hulog na sa iyo ang isang lalaki. Okay? So next, kapag nilapitan mo at kinausap, nauutal. O kaya naman, kapag nilapitan mo at tinitigan mo, namumula. So isa itong sign mga girls mga kamama, isa itong sign na talagang hindi mapigilan yung nararamdaman ng isang lalaki sa inyo. Kalimitan talaga pag nilapitan mo, nanginginig pa yung mga yan, namumula. O kaya kapag kinausap mo, hindi makasagot, nauutal. Yan yung malinaw na sign. Ang dami kong na-experience na ganito. Sa mga babae, ganito rin aminin natin mga girls, meron ba tayong ganyang mga followers dito, subscribers, na kapag nilapitan kayo ni crush, namumula kayo. Wala pang sinasabi, magkatabi lang kayo, pero talagang hindi ka mapakali. Minsan nga, pinagpapawisan ka pa. So, ganyan din po mga girls pagdating sa isang lalaki. Halos hindi mapakali, hindi makatingin, nahihiya, namumula. Yan ang isang malinaw na sign na talagang love na love, fall na fall, dead na dead sa'yo ang isang lalaki. So mga kamamay, if ever na natutulungan po kayo nitong ating mga love advice, isa lang palaging aking hinihiling. So huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po sa ibaba. Okay? So let's proceed. Next. Madalas kanyang titigan. Yes, mga kamamay. Hindi lang tingin Yung tingin, madalas din. Pero minsan tumititig talaga ang isang lalaki sa inyo. Yung tipong mapapansin mo na lang, mahuhuli mo na lang na nakatitig sa'yo ang isang lalaki. Sa mga kababaihan, ganito rin po kayo, di ba? So pag kayo ay nakatitig sa isang lalaki, parang tuwang-tuwa kayo. Basta ang sarap lang. Sarap lang sa feeling na tinitingnan mo yung isang tao, kung ano yung kanyang mga kilos, galaw. Pero yun nga lang, pag kayo ay nagkahulihan ng tingin, bigla ka na lang iiwas. At ganyan din po pagdating sa isang lalaki. Minsan mahuhuli mo, minsan sumisegue, di ba? Pero kapag kaganyan mga kamamay, halimbawa isang beses o dalawa, tatlong beses mong nahuling ganon, malinaw na sign po yan, nahulog na po sa iyo ang isang lalaki. Sapagkat nagiging apple of the eye ka na ng isang lalaki. Okay? So next,
Kapansin-pansin din ang pagiging seloso niya. Yes, mga kamamay. Sabihin natin na hindi pa kayo. Kahit hindi pa kayo. Madalas lang kayo nag-uusap pero hindi pa kayo. Mapapansin mo mga kamamay. Minsan mababalitaan mo na lang nakipag-suntukan. Bakit? Kasi may pumupurma sa'yo. May lumalapit sa'yo yung ibang lalaki. Yung ibang lalaking hulog na sa'yo, hanggat maaari, ayaw nila na nakikita na may lumalapit sa'yo yung ibang lalaki. Nag-iinit sila. Biglang kumukulo ang kanilang dugo. Ganun po talaga yun mga kamamay. Kapag madalas siyang magselos, ayaw niya nakikitang may kasama ka, may kausap kang iba, so sign po yan. Kung sa iba, binabakuran. Kung sa halaman, binabakuran ka na po niya kapag kaganon. Kahit hindi pa kayo kahit hindi mo pa sinasagot, binabakuran ka na kaagad. Madalas siyang nagsiselos sa iyo. Okay, maliwanag tayo dyan mga kamamay So next, kahit anong gawin mo, hindi kanya kayang tiisin. Yes mga kamamay, sabihin natin na nakagawa ka ng kasalanan. Okay, hindi mo siya naibili ng pinabibili sa'yo. Okay, ang aga sinabi o kaya nag-chat pa sa iyo tapos hindi ka nakabili, nakalimutan mo. Magagalit talaga yan sa iyo. Kasi billing sa iyo hindi mo binili. Okay, pero gayon pa man, galit man siya sa iyo, pero at the end of the day, kakausapin ka pa rin yan. Kasi nga, dead na dead siya sa iyo, mahal ka niya. Fall na fall siya sa iyo. Ganyan po ang isang lalaki, hindi kanya kayang tiisin. Patatawarin ka kasi mahal ka niya. Kasi hindi niya kaya. Oo, kagalit-galit, pero hanggang doon lang yon. Kaya please mga kamamay kahit pa mahal kayo ng isang lalaki, huwag niyo sana nga abusuhin. Yung tipong hindi nga kayo kayang tiisin kung kaya palagi niyo siyang ginagawa ng pagkakamali, inaabuso niyo. Pero sa madaling sabi mga kamamaya, kahit po yan ay hindi kayo kayang tiisin, kung paulit-ulit naman po yung ginagawa ninyong kasalanan, pagkakamali, darating din po yung time na maaari ka po niyang kalimutan, iwanan, ipagpalit, o kayaning tiisin kapag ka talagang napilitan na po talaga. Pero kung paisa-isang kasalanan lang, pagkakamali, hindi kanya titiisin. Ganyan po ang isang lalaking fall na fall pagdating sa iyo. Alright? And last, palagi kanyang iminamarites o ibinibida. Oo mga kamamay, kahit sa mga kaibigan niyang lalaki, kahit sa kanyang mga family members, hindi ko rin alam. Pero bigla na lang lalabas sa kanyang bibig yung mga salita, yung pangalan mo. Lagi niyang sasabihin, oo nga pati nga yung girlfriend ko, napapansin ko, ganyan din yun. Oo nga, pati si pati si Inday, ganyan din. Oo, dati nung sinama ko siya sa SM, ganyan din na kanyang reaksyon. Magugulat ka na lang. Palagi kang bukang bibig ng isang lalaki. Bakit? Kasi palagi kanyang iniisip. At madali niyang naia-apply yung kanyang palaging iniisip sa mga bagay na nakikita niya. Okay, kaya kung may mga kwentuhan sila, 'di ba? Kwentuhan ng kanyang mga tropa, ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga family members, madali kanyang naisisingit. Kasi nga palagi kanyang iniisip. Kasi nga mahal ka niya. Kasi nga hulog na siya sa iyo. Kaya mga kamamay, kung mapapansin mo, kung mapapansin mo na halos bukang bibig ka ng isang lalaki, ikaw na lang palagi ang laman ng bawat kwento, ng bawat salita, ng bawat sinasabi niya, alam mo na. Alam mo na ang ibig sabihin nun. Hulog na hulog, fall na fall, in love na in love sa iyo ang isang lalaki. So mga kamamay, sana kahit paano, kahit mga simpleng mga advice lang po ito, ay makatulong sa inyo upang malaman nyo po kung talagang fall na fall, hulog na hulog, mahal na kayo ng isang lalaki. At advice ko po sa inyo, huwag nyo po itong gagamiting advantahe pagdating sa pagkontrol sa kanila. Alright? So mga kamamay, if ever na nakatulong ito, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment ka rin po sa ibaba. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamamay Paalam.